Tatlong senyales na mayroon kang kasamang entity sa bahay mo. Unang senyales, yung pakiramdam mo na para bang may nakatingin sa'yo o may nanonood sa'yo. Yung bigla ka na lang mapapalingon kahit mag-isa ka lang dahil sa akala mo tila ba may tumatawag sa'yo. Hindi yan basta-bastang feelings lang. Yan ay yung instinct na nagsasabi sa'yo na may ibang presensya kang kasama sa kwarto mo. Pangalawang senyales, ito yung bigla ang paglamig o pagbaba ng temperatura sa isang spot sa loob ng bahay mo. Hindi ito yung literal na bigla ang lalamig yung buong kapaligiran mo. Ito yung sa isang spot lang meron kang madadama na iba yung temperatura doon sa spot na yon. Kapag ito ang nangyari sa inyo, huwag mo nang kapakapain yung malamig na parte na yan ng bahay mo dahil baka iba pa ang makapa mo. Pangatlong senyales. Ang senyales na to, ito yung pinakakalimitang hindi na pag-uusapan o nababaliwala lang. Dahil ang senyales na to para bang normal lang na parte ng pang-araw-araw nating buhay. Pero ang senyales na to ang pinaka nakakabahala at pinakamalala. Ang senyales na to yung pagkalanta ng inyong mga halaman. Yung tipong kahit dinidiligan mo o inilalagay mo yung halaman mo sa parte ng bahay nyo na nasisinaga naman ng araw, at kahit na may alam ka at marunong ka talaga magtanim at mag-alaga ng mga halaman, palagi kang nagtataka bakit hindi mo mabuhay-buhay o hindi ka na makabuhay ng mga halaman. Bakit nasabi kong ito ang pinaka nakakatakot at pinakamalala na senyales sa lahat? Dahil kapag ito na ang nangyayari sa inyo, hindi na lang basta-bastang entity o multo o ghost ang kasama ninyo sa bahay nyo. Ito na yung pwede nating tawaging earthbound spirits. Dahil itong mga to, ang mga spirits o entity na kumukuha na ng energy mula sa mga buhay. At kapag sapat na ang mga naipon nilang energy na nakukuha nila mula sa mga buhay, diyan na sila magkakaroon ng mga manifestations. Magkakaroon na sila ng physical appearances. Makikita nyo na sila sa form ng shadow o kung ano man. At sa katagalan, itong mga entity na to pwedeng maging malevolent spirits o yung poltergeist na tinatawag natin. Yung meron na silang kakayahan makapagpagalaw ng mga gamit sa bahay nyo. At syempre, yung makapanakit sila sa inyo. Pero ma-share ko lang din naman sa inyo sa mga viewers natin dyan. Sa loob ng almost 7 years nating pagiging paranormal investigator at sa sobrang dami nating cases na nahawakan, isang beses pa lang naman nagkaroon tayo ng case na poltergeist. Yan yung pinaka hindi ko malilimutan na case natin. So next video natin, ikukwento natin yan kung ano yung naging experience ko dun sa case na yun, sa poltergeist case na yun. And kapag naaalala ko yung case ko na yun hindi maiwasang tumatayo talaga yung balahibo ko dahil yun ang pinaka nakakatakot at pinaka unforgettable na investigation na nangyari sa akin. So maraming salamat sa panonood ng video na to, and kung hindi ka pa naka-like, mag-like ka na, mag-follow ka na, and ngayon pa lang maraming salamat sa pag-follow mo. Thank you.